Hello, good day. So, tuturo ko po today kung paano natin gamitin yung ating booking system. So, ito po siya. No? So, meron tayong dashboard, bookings. So, dito po napupunta yung mga bookings natin. Services. So, ilalagay po natin yung mga services dyan. So, dito sa ID, kayo po ang bahala dyan maglagay. No? Kung ID ang gusto nyo, 1, 2, 3, ganun, number. Tapos yung service name, lagay lang po natin dito. Then, description, kayo na po ang bahala rito. Amount, kung magkano po yung service. Duration, kayo na rin po ang bahala rito. Max simultaneous. So, ang ibig sabihin po nito is yung magkakasabay po sa oras na yun. No? Example po is yung haircut. No? So, dalawa lang yung nagugupit sa inyo, sa salon nyo. So, ang kaya lang gumawa ng service na yun within the same time is dalawa. So, gagawin niyo po rito is 2. Kasi dalawa lang yung hairdresser nyo. No? So, ganun po siya. No? Para po ito sa booking. No? So, hindi po kayo makakapag-book ng maraming haircut sa oras na yun, sa parehong oras na yun, kung dalawa lang naman yung kayang i-accommodate. No? So, ganito lang po yung service. No? Ilalagay lang po natin dito lahat. Then, after that po, punta po tayo dito sa ating settings. No? Dito po natin ilalagay lahat ng details ng ating business. No? Yung pangalan ng business natin, address, contact number, email, GCash, GCash number, tapos GCash URL, ituturo ko din po ito after natin mapaliwanag. BPI, ano pang account, sample ko. No? So, ito lang po, fill out lang po natin lahat to. Kasi ito yung reservation fee. No? So, kung yung booking fee po natin, kung yung booking system natin is nagre-require ng down payment, so ito po siya, no? Lalagay natin kung anong percentage. Tapos, business hours natin, lalagay natin dito. Days open. Then, ito po yung team. No? Meron po tayong mga team. No? So, ito po yung sa website natin, no? Sa booking website. No? So, mamimili po kayo dyan ng team na gusto nila. So, editable po yung ating booking website. No? So, pinili ko po is nature, for example. Tapos, system type. Ito po yung kung gusto nilang may booking fee before makapag-book yung client. Kung nanghihingi kayo ng reservation fee, ganun po to. No? Kung nanghihingi kayo ng reservation fee, i-click lang po natin tong yes. Tapos kung hindi naman, no. No lang po natin. So, punta po tayo dun sa ating booking website. So, ganito lang po siya, ganito lang po i-generate yung ating booking website. So, punta po tayo dito sa extensions, app script. Yan, click po natin yan. Then, click lang natin itong okay. Tapos, click po natin itong deploy, new deployment. Tapos, piliin po natin itong web app. No? So, dapat nakacheck yung web app. Description, so kahit ano po, no? Pwede rin blank lang. Then, yan, execute as me, yung email nila. Then, dapat po ito nakaset sa anyone. No? Kasi kahit po sino pwedeng mag-access nitong ating booking website. Tapos, click lang po natin itong deploy. Authorize. Then, click natin yung email na lalabas. So, email nyo po yung lalabas dyan. No? Then, click natin yung advance. Click to go untitled project and save. Tapos, click continue. Then, click allow. No? So, ito po is para lang po mag-automate yung ating system. No? Wala naman pong problema dyan. Safe naman po yan. So, click lang po natin yung allow. Then, wait lang po natin mag-load. So, ito na po, no? Nag-load na po yung ating website, no? Booking website. So, copy lang po natin yan. Ito po yung isi-save natin, no? So, ito na po yung ating permanent booking website. Ito yung isi-send natin sa ating mga client, no? Pwede rin natin siyang gawing QR code, tapos isi-send nyo dun sa client para i-scan na lang yung QR code. So, click lang po natin itong link and mare-redirect po tayo dito sa ating salon booking. So, ito na po yung ating booking system, no? So, ito po is editable, no? Nababago-bago po yung themes niya, no? So, papakita po natin sa inyo, no? So, check natin dito sa ating ito po, no? So, ito po yung theme natin, no? So, pwede nating baguhin, no? So, example is itong blush pink, no? So, pag pinili natin yan, tapos na-reload natin yung system, magbabago po yung kulay niya, no? So, mag-a-apply siya. So, ito po, nakita niyo po, nagbago yung system natin. So, ganito lang naman po siya, no? So, ipipill out lang natin itong details. So, lagay po tayo ng example. 1, phone number, email. So, ito pong email, mag-automate po ito na magsisend po tayo dito ng confirmation email. Then, makaka-receive din po kayo ng booking email. Then, service. Ito po natin, for example, haircut. Then, date. So, si client po magpipill out nito, no? Kasi ito po yung sinasabi ko kanina, na meron po tayong maximum number lang na kayang i-accommodate dun sa service na pinili. Katulad nito, haircut, dalawa lang yung ginawa natin. Kaya kapag yung oras na ito, pag nakadalawa na sila, so, hindi na siya pwedeng i-book. So, 7, gawin natin. So, ito po yung walang booking, no? Walang booking tong dinedemo natin sa inyo. So, pag kinlik nila yung confirm booking, so, nandito yung tally ng payment summary, then confirm booking lang. And yun na po. Thank you, your booking has been confirmed. Confirmation email has been sent to your email address. So, okay na po yung booking natin. Check natin dun sa email kung naka-receive ba tayo ng booking. So, ito po, no? Na-receive natin yung booking.
So, lalagay po dun yung confirmation. Then, ito po yung message sa ating booking. Naka-itemize din po yan. So, ganun lang po siya gumagana. Then, balik tayo dito sa ating booking. So, after po natin mag-book, automatic po siyang mapupunta dito sa ating Google Sheet. So, ito yung pinakang database natin. So, pag check natin dito sa bookings, nakikita po natin dyan. Ito po. So, Juan. Then, nandyan po lahat yung booking details niya. Nakikita po natin dito. Then, pwede po natin itong example dun sa day, sa araw na yun. So, pag dumating na si client, open lang natin itong open search modal. Tapos, pwede natin hanapin yung booking ID niya. So, papakita ni client kung ano yung booking ID niya. Tapos, lalabas po siya dito. So, nakalagay po dyan yung details ng booking niya. Pangalan, contact number, email, kung anong oras yung booking niya. Tapos, yung proof of payment, kapag may payment siyang binigay, lalabas din po dito yan. Then, sa pending, ito po yung action status. So, pag dumating si client, itatag natin siya as confirm. Kasi i-update lang po natin yung action. Then, mag-update din po siya dito sa ating sheet. Magiging confirm siya. So, ibig sabihin is dumating na si client, confirm na yung booking niya. Then, kapag completed na po yung booking ni client, tapos na. So, lalagay lang natin completed. So, ganun din po dito sa kung cancel, hindi siya lumitaw. So, hindi pumunta yung nag-book, cancel, kung refunded. Ganun lang po. So, completed. Update lang po natin yan. Then, mag-update po yung ating sheet. So, makikita niyo is completed na po siya. Then, meron po tayo ditong dashboard. So, makikita po natin kung ilan yung booking natin ngayong araw. Yung paparating na booking, upcoming, yung total revenue po natin. Makikita rin po natin dyan. Cancel. Then yung ating overview ng daily revenue, services, tapos yung booking today. So, ngayon naman po ipapakita ko sa inyo yung merong booking payment. So, i-click lang natin itong yes, switch natin to yes. Tapos punta tayo dito sa ating booking website. Reload lang natin. Ito po, mapapansin nyo, meron siyang reservation fee na 10%. So, kung nag-book po ulit tayo, example po natin is si Maria. So, magpapa-pedicure po siya. Then, select lang tayo ng date, 28. Time, sample is 10 a.m. Then, confirm booking. Then, may lalabas po dyan. Ito po, please choose your preferred payment method for GCash or bank transfer. Tapos, nag-click po nila yan. So, pwede sila magbayad ng booking. Tapos, proceed payment lang po. Tapos, mag-upload po ngayon sila ng proof of payment. So, mag-upload lang po sila dyan. So, mag-example lang po tayo rito. Kahit anong example po, it's ito. Upload tayo. Then, click po natin yung submit booking. Then, magpa-process po siya. So, hintayin lang po natin kasi nag-upload siya ng file. Then, yun na po. Process na po yung booking. So, pag chinek ulit natin dito sa system, makikita natin sa bookings. So, ito po si Maria. Nag-book na po siya. Then, dito po sa proof of payment, makikita po din natin dito. So, makikita natin yung proof ni client kung nagbayad ba siya para ma-check din natin. Tapos, ito po sa inyo, mag-notify din sa email ninyo yun, yung booking niya. Then, makikita nyo rin po yung payment niya. So, pag chinek natin dito sa search modal, yung booking ni Maria. So, ito po natin. So, pwede po natin makita yung in-upload niyang proof of payment. So, pwede rin natin siya ma-confirm. Pag dumating na, ito po yung action natin kanina. So, ngayon naman po is ipapakita natin yung pag-upload ng mga QR code na. So, mag-upload tayo ng QR code. So, punta lang tayo dito sa website na to. Image. Ito po, imgur.com upload. So, yan po. Try lang natin yan. So, wait lang po natin mag-load. So, ito po, load na siya. So, choose photo lang po tayo. So, for example po is ito, wait lang natin open. So, wait lang po lang. Wait natin siya mag-load. Ito, upload na yung ating photo. Then, right-click lang natin. Then, open image in new tab. So, puntahan po natin yun. Wait access. So, waitin po natin. So, ito po, Then, copy po natin itong link. So, copy po natin yan. Then, punta po tayo dito sa ating system. Then, lalagay po natin dito yan. So, Control-V, paste lang natin dyan, yung URL. Then, punta po ulit tayo dito sa salon booking. So, check po natin kung, so, hindi pa, So, kailangan natin refresh. Refresh lang po natin. So, check po natin. Lagay lang tayo ng sample.
na po natin. So, ito po, no? Nabago na yung image. No? So, ganun lang po siya. No? So, pwede nyo i-edit yung image. Basta ma-upload nyo lang dito sa imagecure.com/upload. No? So, ilalagay ko rin po yung website no? Kung paano tayo makakapag-upload. No? So, ganun po. No? So, ganun lang po naman gamitin tong system na to. So, ito po, may dashboard din siya. Nakikita nyo dito yung mga booking today. No? Pwede nyo siyang ma-check kung ilan yung booking today. May overview kayo. Then, ito yung services. Makikita nyo rin. So, automatic naman na po to. No? So, ganun lang po gamitin yung system. Salamat po.